Kakausap lang namin bago kami pumasok sa ere ang isang opisyal mula sa administrasyon. At habang iginiit ng State Department kahapon na ang negosasyon na ito, ang negosasyon sa pagitan ng Israel at Lebanon ay hiwalay na isasagawa mula sa negosasyon ng US at Iran. Tinanong ko, teka, kung magkakaroon ng extension ng tigil putukan sa pagitan ng US at Iran, gaya ng naiulat na posibilidad ngayong umaga, maaari ba itong magkaroon ng positibong epekto sa negosasyon ng Israel at Lebanon kung saan ang US ang tagapamagitan? Sabi ng opisyal, oo, tiyak. Sa katunayan, maari pa nga itong magbigay ng kaanting insentibo dito para unahin ang mga negosasyon, mapabilis ang proseso kaysa sa dati dahil may pagkakataon ngayon. Hindi ko ito matatawag na kapayapaan, pero may tigil putukan sa pagitan ng US at Iran para alisin ang ilang hadlang. Kapag muling naglaban ang US at Iran, siguradong sasali ulit si Hezbollah. Lalo lang, lalala ang tensyon at komplikasyon. Kung may tigil putukan at mas mahaba pa ito, mas maraming pagkakataon na mas kaunti ang sagabal para umusad ang mga bagay sa pagitan ng Israel at Lebanon. Kaya kahit sinabi mong umaandar na ang tren ng kapayapaan, mukhang malayo pa ito kahit magkahiwalay ang takbo ng negosasyon. Dahil sa pagpupumilit ng US, ang mas mahabang tigil putukan sa pagitan ng US at Tehran ay maaari magdulot ng mas maganda at produktibong usapan. Kung mapapalawig pa ang usapan ukol sa oras sa pagitan ng Israel at Beirut. Tila talagang positibo ang direksyong iyan. Kasabay nito, pinag-uusapan mo rin ang mga hadlang at malinaw na ang hadlang sa hilada ay si Hezbollah, na ayaw ng payagang makilahok ang Lebanon sa direktang usapan. At patuloy nitong binobomba ang mga komunidad sa hilaga ng Israel hanggang ngayon. Sa totoo lang, ano ang kinakailangan mula sa pananaw ng diplomasya at pisikal na aksyon para matiyak na mapipigilan ang banta ng terorismo mula sa Timog, Lebanon? Alam mo, ito agad ang tanong namin kay Ambassador Yechiel Leider pagkatapos niyang umalis sa pagpupulong kahapon. Ano ang sinabi ng iyong katapat mula sa Lebanon, si Ambassador Hamadeh ng Lebanon, na nagbigay sa iyo ng positibong pakiramdam na meron ka? Yun ba? Sa katunayan, ang Lebanon at ang tinutukoy ko ay ang pamahalaan ng Lebanon at ang sandatahang lakas ng Lebanon ay sa wakas ay magdidisarma sa Hezbollah. Ito ang naging posisyon ng Israel mula pa noon na ang mga Lebanese ay ayaw o hindi nila kaya, pero kadalasan ay ayaw nilang tuluyang idisarma ang Hezbollah. Ano ang sinabi niya para magbigay sa iyo ng positibong impresyon? Umiwas siya. Walang malinaw na sagot sa tanong na yon. Ngunit ang pagpapatuloy ng mga pag-uusap ay positibong senyales. Nakakita tayo ng mga pagbabago nitong mga nakaraang linggo kung saan ipinagbawal ng pamahalaan ng Lebanon ang military wing ng Hezbollah at ipinagbawal ang mga armas ng Hezbollah sa Beirut upang hindi maging target ng mga puwersa ng Israel ang lungsod na yon. Kaya nakikita natin ang pag-usad doon at hindi lang Israel ang nagsasabi nito kundi pati mga Amerikano. Dapat magkaroon ng kagustuhan na gawin ang huling hatbang at delikado ito pero isang huling hatbang pasulong upang tuluyang tanggalan ng armas ang Hezbollah. Walang malinaw na sagot na lumabas mula sa pagpupulong kahapon. Pero muli, hindi namin inaasahan ang pinal na sagot kahapon. Ito ay paghahanda para sa susunod na pag-uusap. Sa tingin ko, hindi mo dapat asahan na malulutas agad lahat pagkatapos ng pagpupulong kahapon. Basta't pag-usad lang ang nakita natin. O simula na talaga ito. Sabihin mo kung kailan posibleng ang susunod na round ng pag-uusap o mga kasunod na pag-uusap. Oo, alam mo, bumabalik ito sa sinabi ko sa simula dito. Hindi ito kailangang umasa sa tigil putukan ng US at Iran, pero pwede itong magbigay ng dagdag insentibo. Wala pang tiyak na petsa, pero mapilit ang US. Kailangan sila ang mamagitan sa kasunduang ito. Ayaw nila ng anumang panlabas na impluensya. Akala nila sila ang may pinakamalaking tsansa dito, kaya hindi lang ito tungkol sa koordinasyon ng Israel at Lebanon. Malaking papel ang gagampanan ng US sa pagdedesisyon tungkol sa lugar, oras at mga prinsipyo rin. Hindi ko akalaing magkakaroon pa ng pagpupulong sa antas ng embahador. Mukhang ang susunod ay pagpupulong sa antas ng ministro sa pagitan ng mga ministrong panlabas ng Israel at Lebanon. Kaya muli, nagdadagdag yon ng panibagong antas dito at magdadagdag din ng dagdag na pressure mula sa Iran at mga kaalyado nito para sabihing, "Oy, gobyerno ng Lebanon, kailangan ninyong umatras dito. Sobra na ito."